Ang una kong ginawa matapos muling isilang bilang higanteng ahas, ay ang sapilitang dukutin ng isang munting babaeng ahas sa tabi ng daan. At lubos na naranasan ang pagiging ahas. Ngunit makalipas ang 3 segundo, lubos akong nagpanik, dahil sa takot kong nadiskubre, na ang tila karaniwang munting babaeng ahas na ito, ay pala ang reinkarnasyon ng babaeng emperatris na namuno sa 100,000 hukbong dagat ng dragon. Sa sandaling iyon, ang munting babaeng ahas ay nakapulupot sa sulok. Hinahaplos ang mga sugat na naiwan ng aking magaspang na galaw. Ang malamig niyang mga mata ng ahas ay puno ng matinding galit. Ako ang mataas at marangal na Dragon Empress. Hindi ko akalaing mahuhulog ang tigre sa patag na lupa, at madudungisan ng ganitong hindi sibilisadong hayop. Kapag naibalik ko ang aking kapangyarihan, tiyak kong huhugutan ng iyong litid, babalatan at dudurugin ka. Bagamat hindi nagsalita ang munting babaeng ahas, malinaw kong naririnig ang sigaw ng kanyang isipan. Nanigas ako bilang buong ahas. Hindi ko inakalang isa rin siyang muling isinilang. At pangay Dragon Empress na napakalakas na pinuno. Sa paggunita sa kahindik-hindak na nangyari kanina, hindi ko mapigil ang makaramdam ng matinding kaba. Mukhang galit na galit siya sa akin hanggang buto. Kung tuluyan niyang mababawi ang lakas niya, malamang ako na mismo ang matatapos. Magiging tuyong bangkay ng ahas. Habang iniisip ko kung sasamantalahin ko ba ang kanyang kahinaan. At unang umatake bago siya gumaling, may malamig na mekanikal na tinig na sumabog sa isip ko. Ding! Matagumpay na nabind ang Ascension Counterattack System. Nakuha ang pangunahing kakayahan, daang ulit na balik. Kapag binigyan mo ng benepisyo ang nakabind na target, makakatanggap ka ng hanggang 100x critical return. Kasalukuyang tinutukoy ang target ng pagbabalik. Matagumpay na nabind. Nakabind na target, Liu Ruyan. Dating Dragon Empress. Kasalukuyang kalagayan, malubhang sugatan, malapit mamatay. Nang marinig ito, labis akong natuwa. Tunay ngang dumating na ang cheat ng isang transmigrator. Bigla akong napalingon ng mariin kay Liu Ruyan sa bungad ng yungib. Sa sandaling iyon sa aking mga mata, hindi na siya sumpa ng kamatayan kundi isang pambihirang kayamanan. Nang magtagpo ang tingin namin ni Liu Ruyan, kusang nang inig ng malakas ang kanyang katawan. Sa oras na iyon gumapang ang aking dambuhalang katawan diretso sa bungad ng yungib. Nang makita ito, lubos na natakot si Liu Ruyan. Ano na naman ang gagawin ng pilak na halimaw na ito? Hindi pa ba siya nasisiyahan? Sa nakaraang buhay niya bilang Dragon Empress, alam niyang likas na malubag ang kalikasan ng ahas. Kung mangyayari muli ang ikalawang kahihiyan, mas pipiliin niyang kagatin ang sariling dila at mamatay. Mahigpit na nagngit-ngit si Liu Ruyan, may determinasyon sa mata. Malinaw na handa na siyang makipagsabayan sa akin hanggang kamatayan. Ngunit hindi niya inasahang ni hindi ko siya tiningnan. Dumiretso akong lampasan siya at gumapang patungo sa kaibuturan ng kagubatan. Nararinig kong malinaw ang nasa isip ni Liu Ruyan. Hindi mali na likas na malubag ang ahas. Ngunit sa nakaraang buhay ko, 20 taon akong birhen at inosente. Kahit ulitin, hindi ko talaga magagawa. Bukod pa roon, kanina ay hindi pa ganap nagising ang aking kamalayan. Sa mahigpit na kahulugan, ang nangyaring karahasan ay hindi mula sa aking tunay na hangarin. Habang mabilis akong dumadaan sa masukal na gubat, sabay kong pinagsasama ang mga alaala sa isip ko. Ang pinakamahalaga ngayon ay pataasin ang aking antas ng pagsasanay. At magsikap na mabilis na mag-anyong tao, upang makawala sa katawang may kaliskis. Nang muli kong ibalik ang aking anyo sa bungad ng yungib, may dala na akong sari-saring biktima sa bibig. Nang makita akong bumalik, si Liu Ruyan ay likas na. Lubos na kumukupot ang kanyang katawan. Sinubukan din niyang tumakas kanina, ngunit napakabigat ng kanyang mga sugat, kaya wala siyang kakayahang kumilos. Nang makita ang tambak ng madugong pagkain, gumalaw ang lalamunan ni Liu Ruyan habang lumulunok ng laway. Ngunit dahil sa dignidad niya bilang emperatris, hindi siya nagpakita kahit kay titing na pagmamakaawa. Patuloy pa ring nakataas ang ulo. Nang makita ito gusto ko sanang asarin pa siya. Ngunit nang pag-isipan ko binitiwan ko na lang. Kung hindi sinasadyang itong punong pera, at mamatay sa gutom malaking kawalan iyon. Direkta kong kinagat ang isang matabang brown bear, at malakas na inihagis sa harap ni Liu Ruyan. Nang makita ito puno ng gulat ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon gutom na siya. Kahit siya pa ang pambihirang Dragon Empress ng demonyong angkan, hindi pa rin niya matatalo ang likas na instinct mabuhay. Bahala na susubukan ko isang kagat. Kapag naibalik ko ang aking kapangyarihan, babalikan ko ang kahihiyang ito. Pagkatapos noon hindi na nagpakipot si Liu Ruyan. Binuka ang kanyang dagwang bibig. Isang kagat lang ginamit ang matatalim na pangil upang punitin ang balat ng oso. Nang marinig ko ang laman ng kanyang isip, biglang umitim ang aking mukha. Kumakain sa akin pero nasa isip niya pa ring balat-balatan ako. Kung hindi lang siya nakatali sa sistema, matagal na akong tumakas, at hinayaan kang mamatay. Di nagtagal sunod-sunod na tumunog sa isip ko. Ang kaaya-ayang mga abiso. Ding binabati ka host na kamit mo ang daang beses na gantimpala babala sa panganib. Ding binabati ka host na kamit mo ang daang beses na gantimpala super pangamoy. Ding binabati ka host na kamit mo ang daang beses na gantimpala lakas ng isang baka. Agad kong binuksan ang system panel. Sa oras na ito may dagdag na mahigit 10 praktikal na kakayahan. Napabulalas ako sa isip ko. Talagang karapat dapat sa isang dakilang kultibador.
Isang oso lang ang kinain. Ngunit ganoon kalaki na ang pakinabang. Hindi ako nag-isip, kinagat ko agad ang isang elk. At muling inihagis sa harap ni Liuruyan. Sa sandaling iyon tinutunaw ni Liuruyan ang pagkain. At mabilis na gumagaling ang kanyang katawan. Nang makita niyang may isa pa akong hayop na ibinato, tinanggap niya ito nang walang pag-aatubili. Ibinala ang malaking bibig at muling nangagat. Patuloy na sumasabog sa isip ko ang kaaya-ayang tunog ng sistema. Nakita ko ito at halos sumabog sa tuwa. Ganito ba ang pakiramdam ng panalong nakahiga? Pagkatapos niyong 3 araw akong araw-araw na baliw na lumabas manghuli. Lahat ng mababangis na hayop sa loob ng daang li ay napinsala. Walang nakatakas sa aking mahikang kuko. Ang mga hayop na nahuli ko at dinala pabalik, karamihan ay napunta sa walang hanggang tiyan ni Liuruyan. Lalong kumikintab ang kanyang kaliskis. Mabilis ding lumaki ang katawan, halos makahabol sa akin. Minsan nararamdaman ko pa mula sa kanya isang halos naroon na presyon ng makapangyarihan. Ngunit habang mas mabilis siyang gumagaling, lalo akong nasasabik dahil ako ang tunay na pinakamalaking nakikinabang. Ngayon nakakuha na ako ng halos 100 na mahikang kakayahan. Mas malakas ako ng hindi masukat kaysa 3 araw ang nakaraan. Tumawa ako ng malakas at ang nahuli ko ngayon. Muling inihagis ko sa harap ni Liuruyan. Hindi makapaghintay na tingnan ang gantimpala sa pagkakataong ito. Ding nakita ang nakatali na si Liuruyan. Nagbago ang kanyang kalooban, antas ng lapit isa. Nabuksan ang function ng pagsasanib ng mahika. Paalaala, mas mataas ang lapit. Mas maganda ang ibinabalik na gantimpala. Kung babalik sa 0 ang lapit, agad mapuputol ang ugnayang nakatali. Nang marinig ko ito, natigilan ako at nakita sa system panel na may dagdag na numerong lapit. At may dagdag ding napakalakas na fusion function. Walang kahit anong pag-aalinlangan. Agad kong pinagsanib ang mga ordinaryong mahikang kakayahan na nakuha nitong mga araw. Ding matagumpay na pinagsanib, binabati ka, nakuha mo ang espiritual na mahika-hari ng 100 hayop. Sa susunod na sandali, ang dati kong ilang dosenang zang na katawan ng ahas ay mabilis na lumaki. Nagkikiskisan ang mga kaliskis na parang bakal na nagkikiskisan. Mas makapal ang katawan ko ng buong isang likid. Matapos maramdaman ang sumasabog na pagbabago sa sarili, ako ay naging isang guhit ng liwanag. Sumugod siya ng pasubak patungo sa maliit na burol sa di kalayuan. Isang napakalakas na pagsabog ang umugang. Umalingaw-ngaw ang malakas na banggaan sa kalangitan. Ang matigas na maliit na burol ay butas-butas na ginawa ko mismo. Samantala sa loob ng yungib, matapos kumain ng 3 araw, may bahagi ng lakas na siyang nabawi ni Liuruyan. May malamig at mayabang na ngiti sa kanyang mga mata. Masamang langit, kahit anong pakano mo, upang wasakin ang aking lahi ng dragon. Ano naman ngayon, si Liuruyan ay nakahanap pa rin ng pag-asa. Sa sandaling iyon narinig ang malakas na pagsabog. Biglang nanikip ang paghinga ni Liuruyan. May mabigat na presyong dumagan sa kanya, na halos hindi na siya makahinga. Baka dumating na ang mga sundalo ng langit na humahabol sa akin. Sa pag-iisip nito, nanigas ang buong katawan ni Liuruyan. Handa na siyang makipaglaban hanggang kamatayan. Ngunit nang itaas niya ang ulo, may nakita siyang higanteng kulay pilak na ahas. Nakatayo sa mga nagkalat na bato sa di kalayuan. Naglalabas ng nakakatakot na aura. Paano siya iyon? Sa mga mata ni Liuruyan, makikita ang matinding pagkabigla. Hindi niya akalain na ang nakakagulat na malakas na pagsabog ay gawa ng pilak na ahas na ito. Ang lakas ng pinsala ay katumbas na ng espiritual na binhi. Tandang-tanda niya na dati itong ordinaryong uri lamang. Paano ito nagbago ng ganito kabilis sa loob ng 3 araw? Biglang naningkit ang mga mata ni Liuruyan. Tinutok ang tingin sa noo ko, kung saan may tumubong maliit na sungay. Bahagya siyang natigilan at napangiti. May manipis na dugo ng dragon pala. Kaya pala mabilis ang pag-e-evolve. Ngunit wala itong gaanong saysay. Hayaan muna kitang magyabang ng ilang araw. Basta muling may sanay ng reyna ang sining ng lahing dragon. Tiyak na may iwan kita ng malayo sa likuran. Sa pag-iisip nito, napabuntong hininga si Liuruyan. Sayang at kailangan pa ng halimaw na inner core para muling magsanay. Sa kasalukuyan, mahirap ang antas ng aking kultibasyon. Hindi niya alam na ang lahat ng iniisip niya ay malinaw nang narinig ko. Tumingin ako kay Liuruyan. Tahimik na nagplano sa isipan. Mukhang kung gusto kong lalong lumakas at patuloy na pagsamantalahan ang sistema, kailangan kong tulungan ng babaeng ito makahanap ng mga demon core. Nailang si Liuruyan sa titig ko at palihim na nagmura sa loob. Lintik na ahas, bakit ka nakatitig? Huwag mong isipin na dahil umangat ka sa antas ay matatakot na ako sa iyo. Kapag naisagawa ko ang lihim na sining ng dragon, siguradong yuyurakan kita sa ilalim ng paa. Umiling ako at napangiting mapait. Hindi ko inakala na sa ibang mundo ay magiging utusan pa ako ng ganitong mayabang na babae. Kaunting reklamo lamang. Pagkatapos ay gumapang ako patungo sa mas malalim na gubat. Hindi nagtagal narating ko ang kailaliman ng gubat. Dito ramdam kong napakasagana ng espiritual na enerhiya. Parang bawat paghinga ay nagpapataas ng kultibasyon. Agad kong sinipsip ng buong kasakiman ang espiritual na enerhiya. Biglang isang matinis na huni ng ibon ang umalingaw-ngaw mula sa itaas. Tumingala ako. Isang dambuhalang ibon na may pakpak na ilang metro ang lawak ang nakita ko. Pinagsara ang mga pakpak at sumugod pababa na parang palaso. Sa harap ng biglaang pag-atake,
Hindi ako ng ahas magpabeya kahit kaunti. Agad kong pinaikot ang katawan ng todo. Sa bingit ng panganib ay naiwasan ko ang pag-atake. Bumagsak ang matigas na parang bakal na kuko ng ibon. Sa malaking batong kinaroroonan ko kanina, agad na naduraj ang bato at nagkalat ang mga tipak. Nang makita ito, biglang nanindig ang balahibo ko. Buti na lang mabilis akong tumakbo. Kung hindi, ako na ang naputol-putol ngayon. Nang makitang sumablay ang unang atake, agad itong pumakpak ng pakpak at umangat. Umiikot sa ere ng isang beses. At muling sumugod ng mabangis patungo sa akin. Umatras ako at napamura sa isip. Anong klase ba ng ibon ito? Grabe kung maging mabangis. Ding, nakaharap ng host ang ikalawang antas na halimaw, Serpent Eagle. Nag-trigger ang misyon, ibigay ang demon core nito kay Yoruyan upang makakuha ng espesyal na gantimpala. Biglang nagniningning ang aking mga mata. Ngunit agad ding nalukot ang mukha ko. Kaakit-akit man ang gantimpala. Ang pangalan ng ibon ay likas na kaaway ng mga ahas. Hindi pwedeng makipagbanggaan, kailangan ng talino. Matapos mag-isip sandali, mabilis akong tumakbo patungo sa lugar na puno ng gusot-gusot na puno at baging. Sumigaw ng galit ang Serpent Eagle at humabol. Walang tigil sa paglusog pababa mula sa himpapawid. Ginamit ko ang maliksi kong katawan para makaiwas. Minsan ay samasagi na ang matatalim nitong kuko. Halos dumapli sa aking ulo, napakadelikado. Ganito ang nangyari, ako ang tumatakbo, siya ang humahabol. Hindi nagtagal narating namin ang gilid ng baging na lugar. Muling humanap ng pagkakataon ang Serpent Eagle. At umatake ng nakamamatay na pagsisid. Ngunit sa pagkakataong ito hindi ako nagmadaling umiwas. Nang halos tumama na sa aking mukha, bigla akong pumihit sa gilid. Dumulas lang ang ibon sa aking katawan. Dahil sa bilis, diretso itong sumalpok sa masalimuot. Na libong taong gulang na baging. Ang mga pakpak nito ay mahigpit na nakagapos. At hindi na makakalipad pansamantala. Tanga kang ibon, tapos ka na ngayon. Agad kong pinakawalan ang kakayahang, hari ng daang hayop. Isang nakakatakot na presensya ang bumalat sa buong lugar. Dahan-dahan akong lumapit sa Serpent Eagle. Hindi nito inakalang siya, isang marangal na ikalawang antas na halimaw. Ay mabibigo sa ganitong maliit na lugar. Baliw na baliw itong nagpupumiglas. Ngunit habang lalo itong nagpupumiglas, lalo pang humihigpit ang mga baging. Hanggang sa tuluyan itong hindi makagalaw. Binuka ko ang aking malaki at madugong bibig. At kinagat ang leeg ng Serpent Eagle. Sa ilalim ng presyon ng dugo ng hari ng daang hayop. Nakalimutan pa nitong lumaban. Crack, naduraj ko sa isang kagatang ulo ng Serpent Eagle. Ding, binabati kita, napatay mo ang ikalawang antas na Serpent Eagle. Gantimpala, isang Dragon Heart Scale. Sa susunod na sandali, isang kaliskis na may sinaunang aura. Ang lumutang sa harapan ko. Hindi gaanong malaki ang kaliskis. Ngunit napakatibay nito, at kumikislap ng mahinang gintong liwanag. Matapos mag-isip sandali, nagpa siya akong i-fuse ang kaliskis. Sa aking 7 pulgadang punto malapit sa puso. Upang hindi ako balang araw. Mapatay ng makitid ang isip na si Yoruyan. Sa isang utos ko, ang Dragon Scale, ay perpektong sumanib sa aking katawan. At naging pinakamatibay na bahagi ko. Hinaila ko pababa ang bangkay ng Serpent Eagle mula sa mga baging. At bumalik sa dati kong daan dala ang aking samsam. Buong biyahe ako ay lubos na maingat. Baka makatagpo pa ako ng kamag-anak nitong Serpent Eagle. Biglang may dumating mula sa hindi kalayuan. Isang napakakapal na alon ng espiritual na enerhiya. Malamang may lumitaw na pambihirang kayamanan. Sa pag-iisip nito, agad akong lumiko. At lumangoy patungo sa pinagmulan. Habang papalapit, lalong tumitindi ang espiritual na enerhiya. Para itong halos malagkit. Pagkalipas ng ilang minuto, isang berdeng lawa ang bumungad. At ambon na parang panaginip ang umaangat mula rito. Malino kong naramdaman na ang puting ulap ay solidong espiritual na enerhiya. Ang pagkatunaw ng espiritual na enerhiya ay bagay na mayroon lamang sa mga banal na lupain ng mga sekta. Grabe, jackpot ito ah. Napabulalas ako, hindi mapigilan ang aking kasabikan. Ngunit kakalabas pa lamang ng sigaw ko. Isang nakapangingilabot na aura ang biglang bumaba. Parang huminto ang tibok ng puso ko sa isang iglap. Ito ay babala ng kamatayan mula sa kaibuturan ng kaluluwa. Agad akong tumalikod at tumakbo. Sa mismong sandaling ako'y tumakas. Isang nakakatakot na haligi ng tubig ang bumulwak mula sa gitna ng lawa. Kasabay ang aura ng ganap na pagkawasak. Pariing tumama ito sa isang higanteng puno sa di kalayuan. Boom! Ang punong kasing yakap ng 3 tao ay naging abo agad. At bumagsak ng malakas. Muntik na, hindi ko napigil ang lumingon. Pagkatapos ay hindi na ako huminto. Tumakas ako ng buong lakas palayo roon. Ang aura na iyon ay mas malakas pa kaysa sa Serpent Eagle. Ni hindi man lang ako naglakas loob mag-isip na lumaban. Hindi ko alam kung gaano ako katagal tumakbo hanggang sa tuluyang mawala ang aura. Doon lang ako tumigil at humingang malalim. Hindi pwede, masyado pa akong mahina ngayon. May matinding panganib sa lugar na iyon. Kapag sobrang lakas ko na, saka ko babalikan para alamin. Matapos ayusin ang paghinga, bumalik ako sa kuweba sa pinakamabilis na bilis. Sa sandaling iyon, sabik na sabik akong palakasin ang aking lakas. Bagsak, malakas kong ibinato sa lupa ang bangkay ng Serpent Eagle. Pinagpag ko ito ng buntot bilang senadorias kay Yoruyan na kainin agad.
Maingat na sinuri ni Liu Ruyan ang bangkay ng Serpent Eagle. Isang bakas ng matinding pag-iingat ang kumislap sa kanyang mga mata. Bagamat patay na ang Serpent Eagle, ang natitirang presyon sa katawan nito ay naroon pa rin, na nagdulot sa kanya ng hindi maliit na banta. Ito marahil ay isang halimaw na may ranggo na unang antas. Habang pinakikinggan ang bulong ni Liu Ruyan, medyo napailing ako. Muli kong itinulak ng ulo ko ang Serpent Eagle. Bilang hudyat na kainin niya ito. Natigilan si Liu Ruyan. Ibig ba niyang aipakin ito sa akin? Sandali, may malakas pang aura ng halimaw sa loob nito. Huwag sabihin na ito ay isang demon core. Pagkatapos niyang marealize, agad na pumasok si Liu Ruyan sa laman. At sanay na kinuha ang isang demon core na may mahinang liwanag. Nagulat na tinitigan ako ni Liu Ruyan. Isa lamang siyang karaniwang ahas na walang ranggo. Paano niya nahuli ang likas na kaaway na ikalawang antas na Serpent Eagle? At ibinigay pa ang pinakamahalagang huli. Pati ang demon core ay iniabot sa kanya. May hawak siyang demon core sa bibig, magulo ang ekspresyon. Hindi niya magawang lunukin ito agad. Nakita ko iyon at lihim na nagreklamo. Bakit ba sobrang maingat? Kung may magandang bagay, kainin mo na agad. Kung hindi ka kakain, paano ako makakakuha ng balik? Malamig ko siyang tinignan. At nagkunwaring wala akong pakialam. Bumalik ako sa aking pinamamahingahan at humiga. Nakapulupot ang katawan ni Liu Ruyan. Nang makita niyang lumayo ako, sakalang siya kumalma. Agad niyang inangat ang leeg at nilunok ang demon core. Iniisip niya sa sarili, dalawa lamang ang posibleng dahilan kung bakit ko ito ginawa. Una, baka unang beses kong makakita ng demon core at di ko nilakasang kainin. Ikalawa, baka gusto ko siyang gawing panubox sa lason. Bahala na, kailangan ko talaga ng demon core para gumaling. Hindi niya alam kung gaano katagal ang lumipas. Muling iminulat ni Liu Ruyan ang kanyang mga mata. Ang dati maputlang kaliskis ay muling kumislap. Tuluyan ang gumaling ang kanyang mga sugat. Talaga bang gusto lang niya akong pakainin? Para lamang gumaling ang aking mga sugat. O may iba ba siyang balak? Tinitigan ako ni Liu Ruyan at napaisip. Wala rin naman siyang ginawang ganoong bagay. Hindi siguro niya balak maging Dragon Rider. Umiling si Liu Ruyan. Bahala na, ayoko nang mag-isip. Sa paglipas ng panahon makikita ang tunay na puso ng halimaw. Palalaman din balang araw. Ako na nasa di kalayuan ay narinig ang isip na iyon. Hindi ko napigil ang umismed. Sa tagal daw makikita ang puso ng halimaw. Hindi mo nga ako pinapayagan eh. Hindi pala, kahit payagan mo ako ngayon di rin ako pupunta. Hintayin mo munang magbagong anyo ka. Sa wakas ay tumunog na ang matagal kong hinihintay na abiso. Ding, uminom si Liu Ruyan ng isang demon core, na-activate ang 100 beses na balik. Ding, tumaas ang pabor ni Liu Ruyan sa host. Kasalukuyang antas ng pabor ay 2. Walang magawa kundi mapabuntong hininga ako. Isang demon core na halos ikamatay ko. 1 punto lang ang nadagdag sa pabor. Sobrang taas talaga ng pagbabantay ng babaeng emperador na ito. Hindi pa ako nakakaisip ng mabuti. Biglang sumabog muli ang aura sa loob ng aking katawan. Ding, binabati ang host sa pag-angat bilang unang antas na halimaw. Kasabay nito ay ilang ulit pang lumaki ang aking katawan. Mas naging makapal at matigas ang aking mga kaliskis. Natuwa ako, ganito na ba kalakas ang unang antas na halimaw? Pakiramdam ko'y punong-puno ako ng lakas. Biglang may isang sigaw na umalingaw-ngaw sa aking isipan. Diyos ko, nakahiga lang siya sandali tapos naging unang antas na halimaw na. Tulalang tinitigan ako ni Liu Ruyan. Kung ikukumpara niya ang sarili sa akin ngayon, para siyang isang munting bulate. Bahagyang tumaas ang sulok ng aking bibig sa tuwa. Ano tingin mo, di ka ba manghuhumaling sa akin? May kuya ka ng poprotekta, di ka pa anggat. Ngunit habang ako'y nagmamalaki, ang sumunod niyang iniisip, ay muntik na akong mapabagsak. Kung sobrang laki na niya at gumamit ng puwersa, baka ang maliit kong katawan ay pumutok hanggang mamatay. Punong-puno ng pag-aalala ang mga mata ni Liu Ruyan. Hindi sinasadyang tumingin siya sa sarili niyang payat na buntot. Pagkarinig nito bigla akong tumayo. Hindi makapaniwalang tinitigan si Liu Ruyan. Ano ba ang kalokohang pinagsasabi nito? Salitang ganito ba ang kayang sabihin ng isang malamig na babaeng emperador? Nang makita ito, hindi rin nagpatalo si Liu Ruyan at matalim na tumitig pabalik. Palihim niyang pinalalakas ang loob. Isa ka lang na hamak na espiritong uri. Naglakas loob ka pang titigan ako ng ganyan. Ngunit dahil sa napakalaking agwat ng aming laki, ang kanyang galit ay mukhang cute at walang kahit anong banta. Napangiti ako, nakakatuwa pala ang babaeng emperador na ito. Medyo inaabangan ko na ang anyo niya kapag naging tao na siya. Sa oras na iyon may mga sungay pa sa ulo na pwedeng hawakan. Ubo-ubo, kung ano-ano na ang pumapasok sa isip ko. Hindi ko na siya tinigan pa, ang supladang babaeng ahas. At muling humiga para magpahinga.